Bayan walang sawang purihin, ako nating mahabagin. Awit ka ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin. Ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan magtipon, awit ka ng Panginoon. Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kanyang dalawang anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong nabalam sa pagtugon sa pag-anyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon, ngunit salungat naman ang kanyang ginawa. Inaanyayahan muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kanyang paanyaya. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Sa mga taong kinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan mo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag.
Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya ay isang paanyaya sa lahat na sundan ang landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, marahil ay sasabihin ko sa inyo hindi tama. Itong ginawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan nyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasalanan noong una. Mabubuhay siyang hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan atin pong itutugon. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Iyong gunitay, wagas mong pag-ibig sa wagas mong pag-ibig sa Ang kalooban mo ituro, O Diyos, ituro mo sa nasaba mong lingkod. Ayon sa katuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. iyong gunitay, wagas mong pag-ibig sa Poon, gunatain mo pag-ibig mong wagas at ang kabutiang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko noong ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo hindi magwawaliw, ako sana poon ay alalahanin. iyong gunitay, wagas mong pag-ibig sa Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salaring guro at patnubay. Sa pamabang loob, siya ayong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. iyong gunitay,
wagas mong pag-ibig Ipinaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahan at dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kaluluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matandag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki.
Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakakatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, narinig natin ang isang talinhaga, no, tungkol sa isang ama na may dalawang anak na lalaki. Ito ay ukol doon sa pagsunod o hindi, no, doon sa ama. Kasi kung titingnan natin, kung sisiriin natin, yung nakakatanda, yung unang anak, ay sinabihan o inutusan, lumabas ka at magtrabaho o gumawa sa ubasan. So, ang tugon niya, hindi po o ayoko po. Sa salitang iyon, parang kung titingnan natin, parang hindi magandang sagot na ito ay may disrespeto o disrespect sa tatay. Kasi pabalang na sagot, no? O kung sa atin ngayon maring ayaw ko, no? Ibig sabihin sinusuway niya yung utos ng ama. Marahil meron sa atin na ganoon ang sagot dahil nga may mga rason tayo na binibigay dahil marahil hindi tayo ready yung sa oras na yon na inutusan tayo. Maaring may mga dahilan pa tayo na gawain marahil, no? At hindi tayo makatugon. Kaya sabi natin, ayaw natin o hindi. Pero yung sabi mo, ayoko po, no? So, depende yan sa tono na nagsasalita. Pero kung ang ama, ikaw ang ama, marinig mo yon, ay, yung batang ito suwail, no? So, ang magulang naiinis sa ganong ayaw sumunod, no? At kung ano pa marahil ang sasabihin ng nanay o tatay, no? Inuutusan kita. No? Marahil kung sasagot ang sa ating ebanghelyo, mahabang diskusyon pa yan, pero no, maikli lang ang ating ebanghelyo. Pero pwede nating pagnilayan, ano kaya ang mga sumusunod pang pag-uusap? Kung sa atin yan ay marami pang explanation. Kasi po, no, pero ang mga bata nagdadahilan, no? Yung iba ayaw lang talagang sumunod, no? Nakakainis minsan sa mga tatay o nanay, di ba? Kapag ayaw sumunod, minsan kailangan mo na, no? Yung utos mo o yung bilin mo na sa oras na yon kailangan mo sapagkat may mga pagkakataon na hindi magawa ng magulang. Kung nakikita siguro ng anak yan, susunod ka kasi alam mong nahihirapan yung nanay o tatay mo.
Hindi mag-uutos yan kung kaya. Di ba? Ang sabi nga ng mga magulang, ayokong padapuan ng lamok yung aking anak. Ayoko rin pabuhatin ng mabibigat na bagay. No? So, kung titingnan natin, parang ginagawa nating tamad ang ating mga anak. Ayaw nating pahirapan. Father, kasi kung mga masasaktan yan o mahirapan, ako na lang po. Hindi dapat. Dapat mong turuan, no? Magbanat ng buto yung anak mo. Alam ko kung pwedeng gawin ninyo yung tinatawag nating multitasking. Nagawa niyo na ba? Tanong ko sa mga nanay na narito. Magluto habang naglalaba o namamalansya? O, no? Minsan man ganun ang gagawin ninyo, no? Eh baka hindi nyo na alam, iba pala yung niluluto nyo, baka yung plancha na yon, no? Di dahil sa gahol sa oras, minsan may gagawin kayong mga bagay na ganon at kailangan nyo ng tulong. Ang ama, di ba lalo na sa ubasan, so siguro nakakita na kayo ng ubasan. Dito sa atin wala masyadong ubas no? Sa ibang sa Europa. So naalala ko, that's a sharing, no? Kasi ubas ang pinag-usapan. Lalo na yung malalaking ubas ay gustong-gusto ko, lalo na yung matamis. Meron kaming isang dinaanan na ubasan. Sabi nung isang kasama kong pare, sige, bababa tayo at kakain tayo ng ubas. Pero kung ano lang yung makain mo doon. Pero bawal magdala. So yun ang parang rules sa kanila. So kumain lang ako ng ilan doon, tapos umalis na kami. Pero hindi siya pagnanakaw, no? Kilala niyo po ba yung may-ari nito? No? Hindi. Ibig sabihin, ano yung ginagawa natin dito? Father, hindi pa ako pari noon, no? Agad kami, alis agad kami, baka makita kami. Pero ganun daw, kumain ka na doon sa puno ng ubas o yung mga bunga, huwag ka lang magdala. Ikaw magdadala ka, siyempre gusto mo isang bayong, isang tiklis, no? So, balik tayo. Ang utos, di ba, ng magulang, siyempre, importante. Hindi kayo mag-uutos na basta utos lang. Ngayon, mag-uutos ang magulang, may kasamang pera para sumunod yung bata. No, hindi naman po dapat. Ipaalala nyo na, anak, inutusan kita dahil nahirapan ako. No? Siguro kung makita kang talagang lupay-pay na kayo, saka lang siguro kikilos ang bata. No? Pero, no, nakikita yan ng mga bata kung kayo ay nahihirapan, bigyan nyo ng task para matuto sila habang bata pa. So yung sasagot ng nakakatanda, parang disrespect, sabi nga. Yan ang maaaring ma-feel, pero hindi sinabi sa ating ebanghelyo. Tapos, tinawag din niya yung bunso. Kasi kung titingnan mo, ayaw nung nakakatanda, sinong uutusan? Ang bunso. Kaya kawawa ang mga bunso, di ba? Kasi pag hindi ginawa nung nakakatanda, kung bunso ang gagawa, ang nanay o tatay naman, ayaw din pahirapan ang bunso. Anong sabi ng bunso? No? Opo, may paggalang. Opo, ang sabi niya. O sa ibang, sa English, merong sir pa No? Ibig sabihin, may paggalang. Ibig sabihin, kinikilala ka bilang ama. At nakakatuwa pakinggan. Opo, ay naku, mas sunurin tong bata. No? Ririgaluhan ko nga ito. Kasi naggiliw na giliw kayo sa mga masunurin. Tama po ba? Pero yung tamad, yun, parang ayaw na ayaw natin, di ba? So, tumugon siya, pero pagkatapos, hindi sumunod. No? Parang hindi pa rin nainis ang tatay. No? Kung kayo yan, baka nainis na kayo na sumagot ka sa akin, wala kang palabra de honor. No? Word of honor. Alam nyo pa ba yun? Na kapag nagsabi ka daw ng oo, no? Aasahan niya ng isang tao na kaharap mo dahil umuo ka. Magbabayad po ako ng utang, pero hindi ka nagbabayad. So, lagot ka na. Wala kang palabra de honor. No? Sorry po sa mga tatamaan o tinatamaan. Di kasi po importante ang oo natin, lalo na sa Panginoon. Diba?
O ang tanong ni Jesus, sino ang sumunod, no, sa utos ng Ama? Yung nakakatanda. Kasi nung una, sinabi niyang, ayoko po. Marahil, no, sabi ko kanina, may rason siya. Ganun tayo minsan. No? Tapos, later on, marirealize natin na mahalaga yung utos sa atin. Magulang natin yan. Baka kung ibang tao yan, talagang hindi mo susundin. Pero kung magulang mo, no, kapamilya mo, kapuso mo, no, dapat mong sundin. No? Baka nga di mo pagsunod, atakihin pa yung magulang mo, ikaw pa may kasalanan, di ba? Sundin mo na lang kasi magulang mo yan, no? Malalaman niyo lang yung halaga ng inyong magulang kung wala na ang mga ito. Ngayon siguro kung ano nung sinasabi natin, pero pag wala na, saka mo maalala, tama pala si nanay, tama pala si tatay. Ano ang lesson sa atin ng ating talinhaga ngayon? Kasi yung Ama, yan yung Diyos. No? Inahalimbawa lang sa buhay natin para lalo nating maintindihan. Pero sinasabi sa Ebanghelyo, no, ito ay para lamang doon sa mga nakikinig, yung may tenga. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo hindi rin basta-basta maintindihan. Lalo na kung sarado ang puso mo, hindi. Ayokong sundin ng mga magulang ko, matatanda na sila eh. Hindi mo pwedeng baliwalain, no, ang iyong mga magulang kasi nga, no, ang Diyos, no, lagi tayong minamahal o inaalala. Kung maaari, ayaw tayong pahirapan din ng Diyos. Pero kailangan, tulad ng Diyos, we have to be ready as Christians, no, na to experience yung suffering and even death to our sins. Kasi nga kapag tayo sa ating sarili, nagpasasa tayo sa ating sarili, sa ating kagustuhan, usually ang ating desisyon, ang ating mga buhay ay hindi nagiging maganda because wala ang Diyos, no? Lalo sa desisyon natin sa buhay, isama natin ang Diyos, no? Kasi kung hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, saka tayo tumatawag sa Diyos. Pero kung isama natin ang Diyos, tiyak may magandang mangyayari sa buhay natin. May magandang mangyayari sa ating mga desisyon. Sana yung pagtugon natin sa Diyos, no, ay maging tapat. Kung umuo tayo, gawin natin. Pero kung sino man tayo doon sa dalawang anak, no, panindigan natin ang ating salita na kagigiliwan tayo ng Diyos. Kung ang pagtugon natin ay mayroong tinatawag na willingness, yung pagka-gusto o na sumunod dahil alam mong ang Diyos ang nag-uutos sa iyo. Sana mga kapatid, mapagnilayan natin yan nang sa gayon yung mga gagawin nating desisyon ay maging maganda dahil nga tumutugon tayo, no, sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya
upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa inyong paanyana upang sila'y maging kapani-paniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawa puksain ang lahat ng uri ng kaharasan at sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming reliyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sister ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksi nawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mabahagin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inaalay kong lahat kung pagkatao. Ito ay isusunod sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahanda at ito nawa ay isang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming maagos, magitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Inyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw at nagpanumbalik sa muli sa amin sa iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
pagkabuhay, kami nagpupusan ka na. Oh, Jesus, naming mahal, iligtas mo kami naming mahal ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabuhay at muling pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaon mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit.
Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sakat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon ay maghangad kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng bawat Sunod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalulatian na aming nilahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong pinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon magsiko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at Sa panahon ng digmaan,